Si Christian Michael Longo ay ipinanganak noong January 23, 1974 sa mga magulang na masugid na saksi ni Jehovah. Ayon sa kanya, maganda ang kanyang kabataan, aktibo sa simbahan at sa pamamahagi ng salita ng Diyos mula sa bahay-bahay. Ang kanyang kabataan ay normal na nagpatuloy, ngunit hindi siya nakipag-date hanggang sa mga huling bahagi ng kanyang kabataan. Nakilala ni Longo si Mary Jane Irene Baker noong siya ay 18 years old at si Mary Jane ay 25. Pareho silang miyembro ng kongregasyon ng Saksi ni Jehovah. Si Mary Jane, na ipinanganak at lumaki sa Michigan, ay nagtatrabaho bilang sekretarya sa University of Michigan School of Dentistry. Nagkita sila sa parking lot ng simbahan. Bagamat nais makipag-date ni Longo kay Mary Jane, hindi pumayag ang kanyang mga magulang. Ayon kay Longo, binigyan siya ng ultimatum ng kanyang mga magulang. Sinabi nila na maaari siyang manirahan sa kanilang bahay o makipag-date kay Mary Jane. Pinili ni Longo na lumipat ng tirahan sa sumunod na linggo. Nag-date ang dalawa, ngunit ang kanilang maikling pagliligawan ang huling pagkakataon na sila ay makakaranas na walang problema. Nagpakasal sila sa loob ng 1 taon, ngunit bago pa man sila nakarating sa altar, nagkaroon ng problema sa pera si Longo nang bilhan niya si Mary Jane ng isang 3.5 carat diamond ring na hindi niya kayang bayaran kaya't inilagay ito sa isang payment plan. Nang hindi niya kayang magbayad ng 1 buwan, nagnakaw siya ng $108 mula sa tindahan ng kamera kung saan siya nagtatrabaho. Nabisto ng pamunuan ang nawawalang pera at tinanong ang mga empleyado. Hindi umamin si Longo. Kinabukasan, sinabi niya na nakonsensya siya kaya iniwan niya ang pera sa counter ng tindahan kasama ang isang letter of resignation. Nang malaman ng mga katrabaho ni Longo na pawang mga saksi ni Jehovah ang insidente, iniulat nila ito sa mga nakatatanda ng kongregasyon. Pinarusahan si Longo at inalisan ng ilang tungkulin sa simbahan. Sinuportahan siya ni Mary Jane, ngunit ang mga parusa ay nagresulta sa hindi pagtanggap sa magkasintahan na maikasal sa Kingdom Hall ng kanilang simbahan. Sinabi ni Longo na natutunan niya ang kanyang aral sa insidente at nagpakumbaba. Sinabing determinado siyang hindi na muling gagawa ng anumang bagay na iligal, immoral at hindi ligtas. Ngunit tila hindi ito ang nangyari. Nahumaling si Longo sa mga sasakyan, damit at pagta-travel sa mga kakaibang lugar, kaya't hindi nagtagal ay na-max out ang mga credit card ng mag-asawa. Nang magsimula silang magkaroon ng mga anak at tumigil sa trabaho si Mary Jane upang manatili sa bahay at alagaan sila, lumala ang kanilang mga pinansyal na problema. Nagkaroon sila ng 3 anak. Si Zachary na ipinanganak noong 1997, si Sadie na ipinanganak 14 na buwan makalipas, at si Madison na ipinanganak noong October 1999. Nang magbitiw si Longo sa trabaho, sinabi niyang nakakuha siya ng bagong trabaho sa isang distribution company para sa New York Times. Hindi malinaw kung talagang nagtrabaho siya doon, ngunit nagsimula siyang magbasa ng mga artikulo ni Michael Finkel, isang investigative journalist. Lubha siyang humanga kay Finkel at binasa ang lahat ng kanyang mga artikulo. Ninais niyang maging mayaman at sikat tulad nito na naglalakbay sa buong mundo. Pagkatapos ipanganak ang kanyang huling 2 anak, iniwan ni Longo ang kanyang trabaho sa distribution company at nagpa siya na magtayo ng negosyo sa paglilinis ng mga construction site. Ngunit dahil walang pera na pumapasok, naging maparaan siya at gumawa ng peking driver's license na ginamit niya upang mag-test drive ng van mula sa Pontiac dealership at hindi na ito ibinalik. Pinalitan niya ang mga plaka ng ninakaw na van at ginamit ito para sa kanyang negosyo sa paglilinis ng mga construction site. Ang negosyo ay pansamantalang nagtagumpay ngunit hindi nagtagal, kaya't bumalik siya sa parehong sitwasyon ng kagipitan sa pera at nagsimulang magsinungaling sa pamilya at mga kaibigan tungkol dito na pinapaniwala sila na ang negosyo ay matagumpay habang siya ay patuloy na lumulubog sa utang. Sinabi niya sa mga kaibigan na nanalo siya ng 1 bangka at 2 jet skis sa isang paligsahan. Bumili siya ng 2 kotse ngunit isa sa mga ito ay nakuha muli at ang isa naman ay nasira. Kasabay ng mga problema sa pera,
dumating ang mga problema sa kanilang pagsasama. Noong May 2000, ikinumpisal ni Mary Jane sa kanyang kapatid na babae na natagpuan niya ang mga email na ipinadala ng kanyang asawa sa ibang babae. Hinarap ni Mary Jane si Longo tungkol sa mga mensahe at ang kanyang tugon ay hindi na siya masaya mula nang magkaroon ng mga anak at hindi na niya mahal si Mary Jane. Si Mary Jane ay nasaktan, ngunit determinado na manatili sa kanyang asawa at ayusin ang kanilang pagsasama. Sinabi niya sa mga nakatatanda ng kongregasyon ang tungkol sa mga email at kanilang sitwasyon at muli nilang pinarusahan si Longo kahit na walang patunay ng pisikal na relasyon sa ibang babae. Nagpatuloy sa pagsasama ang mag-asawa at noong huling bahagi ng 2000, bumaling si Longo sa pandaraya sa Czech upang makuha ang perang kailangan niya na nagdala sa kanya sa korte sa unang pagkakataon. Nagplead siya ng guilty at sa halip na makatanggap ng karaniwang sentensya na higit sa 1 dekada sa kulungan, nakatanggap lamang siya ng 3 taon ng probation, community service at inutusan na magbayad ng restitution na mas malaki kaysa sa kaya niya, batay sa pinalaking kita na iniulat niya. Ang pagkakakonvict ay isang wake-up call para kay Longo na nangako na magiging tapat sa kanyang asawa at aayusin ang kanilang mga pinansyal. Nanatili si Mary Jane sa kanyang tabi ngunit hindi naging maganda ang pagtanggap ng simbahan sa kanyang paghingi ng tawad. Nalaman ng simbahan ang kanyang pagkakasala at tuluyan siyang tinanggal sa simbahan. Dahil sa disfellowship, nawalan ng lahat ng kaibigan at pamilya si Chris, gayon din si Mary Jane na nawalan din ng mga kaibigan sa komunidad ng simbahan at tanging ang kanyang asawa at pamilya ang kanyang pinanghahawakan. Nang mas lumala ang problema sa pera, nagbukas si Longo ng credit card sa pangalan ng kanyang ama at nagpakabaon ng halos $100,000 sa utang. Sa mga creditors na humahabol sa kanya at mga kaibigan ni Mary Jane na nagsimulang mag-alala tungkol kay Mary Jane, nagpasya si Longo na kailangan nilang lumipat. Iniwan nila ang lahat at lumipat mula Michigan patungong Toledo, Ohio, na isang paglabag sa probation ni Longo. Sila ay nanirahan sa isang warehouse na walang kusina, tubig, o sapat na plumbing. Sinabi ni Longo kay Mary Jane na bayad na ang warehouse para sa 6 na buwan, ngunit hindi ito totoo. Patuloy siyang namemeke ng mga tseke, ngunit ang paglipat ay bahagyang naging matagumpay dahil naputol nito ang komunikasyon ni Mary Jane sa kanyang pamilya. Sinubukan ng kanyang pamilya na makipag-ugnayan sa kanya ngunit naka-off ang kanyang telepono. Nag-file sila ng missing persons report, ngunit noong Nobyembre, nakatanggap sila ng liham mula sa kanya mula sa South Dakota na nagsasabing, "Pasensya na, lumipat kami. Hindi makatawag ngayon, pero makikipag-ugnayan kami." Muling lumipat ang pamilya tuwing malapit nang matuklasan ng pulisya ang mga ilegal na gawain ni Longo. Sila ay tumitigil sa mga motel, campsite at kahit saan na mura. Kalaunan nanirahan ang pamilya sa Oregon, patuloy na nanloloko, nagsasangla at nagnanakaw upang makahanap ng matitirhan. Nang makakuha sila ng isa pang paupahang bahay, isang magandang kondo sa tabi ng baybayin, nagtrabaho si Longo ng part-time sa Starbucks sa loob ng lokal na Fred Meyer store. Nahihiya siyang kumuha ng minimum wage na trabaho, kaya sinabi niya sa lahat na siya ay isang mayamang internet entrepreneur at kinuha lamang ang trabaho sa Starbucks dahil favorite niya ang kape. Patuloy silang naghirap sa pera at ang mga tseke mula sa Starbucks ay mabilis na nauubos. Malapit nang mabuking ang kanilang panloloko sa kondo na kanilang tinitirhan. Kulang ang pagkain at nagkakarga sila ng gas nang hindi nagbabayad. Isang gabi ng December 2001, habang nakatingin si Longo mula sa balkonahe ng kondo habang natutulog ang kanyang pamilya sa loob, napagtanto niya na ito ang simula ng katapusan. Isang lalaki ang nakadiskubre ng katawan ng isang batang lalaki na lumulutang ng nakadapa sa Alsea Bay malapit sa RV lot ng lalaki. Tinawag ang pulisya sa lugar at isang digitally enhanced na larawan ng batang lalaki ang agad na ipinalabas sa balita, humihiling sa sino mang nakakakilala sa kanya na lumapit. Isang babae na paminsan-minsang nag-aalaga sa mga anak ni Longo at nagtatrabaho sa Starbucks ang nag-report na ang batang lalaki ay mukhang ang 4 years old na si Zachary Longo. Makalipas ang 3 araw,
natagpuan nila ang katawan ng isang batang babae na nakabalot sa isang comforter at may mga bato sa isang pillowcase na nakatali sa kanyang bukong-bukong upang lumubog sa ilalim ng tubig. Ito ay si Sadie, ang 2 years old na kapatid ni Zachary. Kalaunan, natuklasan na si Zachary ay pinatay at binalot din sa parehong paraan, ngunit natanggal ang kanyang mga pabigat at takip. Alam ng pulisya na may koneksyon sina Zachary at Sadie, kaya't nagtanong sila kung nasaan ang ibang miyembro ng pamilya. Noong December 27, natagpuan nila ang tahanan ng pamilya sa Yaquina Bay, mga 24 kilometers mula sa lugar kung saan natagpuan ang mga katawan ng mga bata. Kumatok ang mga pulis ngunit walang tao sa bahay, kaya't naghanap sila sa mga kalapit na dock. Hindi nagtagal, natuklasan nila ang 2 maleta. Isa rito ay may buhok ni Mary Jane na lumalabas mula sa zipper. Ang isang maleta ay naglalaman ng hubad na katawan ni Mary Jane na may mga bugbog sa mukha, habang ang isa pa ay naglalaman ng sanggol na si Madison. Ang parehong maleta ay may mga pabigat. Naranasan ni Mary Jane ang malakas na suntok sa kanyang ulo, pero ang opisyal na sanhi ng pagkamatay ng lahat na 4 na biktima ayon sa autopsy ay asphyxiation. Ang mga argumento sa korte ay nagsabing sina Zachary at Sadie ay namatay sa pagkalunod na nagpapahiwatig na sila ay itinapon sa tubig kasama ang kanilang mga pabigat habang sila ay buhay pa. Sa puntong ito, ang tanging miyembro ng pamilya na hindi pa natutunton ay si Christian Longo, kaya siya ang naging pangunahing suspek. Mahigit 1 linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang mga pagpatay, kaya't may malaking pagkakataon si Longo na makatakas. Siya ay inilagay sa FBI's top 10 most wanted list. Nang marinig ni Longo sa balita na natagpuan ang katawan ng isang batang lalaki, pumunta siya sa Starbucks para kunin ang kanyang huling paycheck at pagkatapos ay nagmaneho papunta sa San Francisco. Nag-apply siya ng position sa Starbucks doon, pero nagdesisyon na pumunta na lang sa Cancun, Mexico. Ninakaw ni Longo ang impormasyon ng credit card ng isang customer sa Starbucks habang nagtatrabaho pa siya doon, at ginamit ito para punduhan ang kanyang pagtakas mula sa mga awtoridad. Sa pagsubaybay sa mga aktibidad ng credit card na iyon, natukoy nila na siya ay papunta sa boundary ng Mexico. Pagdating sa Mexico, nagsimulang mamuhay ng walang alalahanin si Longo. Nakisalamuha siya sa mga turista, uminom ng beer, nag-snorkeling at nakipagsayawan, at nanirahan sa isang bahay kasama ang kanyang bagong kasintahan, isang German photographer. Itinago niya ang kanyang sarili at nagpanggap na siya ang mamamahayag na si Michael Finkel, ang manunulat na hinahangaan niya habang nagtatrabaho sa distribution center para sa New York Times. Ilang taon na ang nakalipas, ang karera ni Michael Finkel sa pamamahayag ay halos tapos na dahil nagsinungaling siya sa isang artikulo para sa New York Times Magazine. Sa katapusan ng December, nakilala si Longo ng isang turista sa Cancun at inireport sa awtoridad. Pagdating ng pulisya, nakalipat na si Longo sa tabing dagat sa Tulum, Mexico. Isang ahente ng FBI kasama ang mga awtoridad ng Mexico ang lumapit sa kanya noong January 13, 2002 at tinanong siya kung siya ay si Christian Michael Longo. Walang pag-aalinlangan, kinumpirma ni Longo na siya nga iyon at siya ay inaresto. Karaniwan, kinakailangan ang negosasyon para maibalik ang isang pugante mula Mexico patungong US, lalo na kung haharap sila sa parusang kamatayan. Ngunit dahil pumayag si Longo na bumalik ng kusa, pinayagan siyang umalis ng Mexico nang walang insidente. Ang pagkakahuli kay Longo ay nagsimula ng mga paglilitis. Noong simula ng 2003, nakipag-ugnayan kay Michael Finkel, ang manunulat na ginaya ni Longo, ang isang reporter mula sa The Oregonian. Tinanong siya tungkol sa kanyang opinyon sa taong gumaya sa kanya habang nasa Mexico matapos patayin ang kanyang pamilya. Dahil hindi pa naririnig ni Finkel ang kaso, naging interesado siya at nakipag-ugnayan kay Longo sa bilangguan. Ibinahagi ni Longo na hinangaan niya si Finkel at ang kanyang pagsusulat. Pumayag si Longo na ikwento ang kanyang panig kapalit ng mga tips sa pagsusulat at pangakong hindi ibabahagi ang kanilang mga pag-uusap hanggang matapos ang paglilitis. Pumayag si Finkel at sa loob ng maikling panahon, naging abala siya kay Longo. Si Longo ay kaakit-akit at bukas sa mga pagkakamali na nagawa niya,
ngunit iniiwasan ang paksa ng kanyang pagkakasala. Regular silang nag-uusap sa telepono at nagpapalitan ng libu-libong pahina ng sulat na naglalaman ng iba't ibang bersyon ng mga pangyayari. Kabilang ang isang bersyon kung saan inilarawan ni Longo ang kanyang sarili na itinatapon ang 2 bata sa tulay habang buhay pa. Sa kabila nito, nagsimulang makita ni Finkel ang mga pagkakatulad nila ni Longo at magduda sa pagkakasala nito, kaya't naging kaibigan siya ni Longo. Bago magsimula ang paglilitis, sinabi ni Longo kay Finkel na babaguhin niya ang kanyang plea mula guilty patungong not guilty. Noong March 2003, nagsimula ang paglilitis at nagulat ang lahat ng umamin si Longo sa pagpatay kina Mary Jane at Madison, ngunit hindi sa pagpatay kina Zachary at Sadie. Tumanggi siyang magpasok ng plea, kaya't ang korte na ang nagpasok ng not guilty plea sa kanyang ngalan. Nang tanungin ni Finkel si Longo kung ano ang nangyari, sinabi ni Longo na hindi niya maibabahagi ang lahat ng detalye upang protektahan ang ilang tao. Nang marinig ng FBI agent na humuli kay Longo ang closeness ni Finkel at Longo, binalaan niya si Finkel na si Longo ay mapanlinlang at lubhang mapanganib. Hinikayat niya si Finkel na ibigay ang nalaman niya mula kay Longo ngunit tumanggi si Finkel. Nang magsimula ang paglilitis, isang hurado ang nagsabi na sa tingin niya ay may pagkakamali. Pakiramdam niya ang lalaki na malinis ang hitsura na nakaupo sa upuan ng akusado ay hindi maaaring gumawa ng mga bagay na sinasabi nila, ngunit nagkamali siya. Pinahayag ng prosecution na si Christian Longo ay isang cold-blooded killer na ang pamilya ay naging pabigat para sa kanya at ang solusyon niya ay alisin sila. Sinabi nila na may ebidensya na nagpapakita na pinaplano niya ang mga pagpatay sa loob ng ilang buwan, kabilang ang impormasyon sa computer ni Longo na nagpapakita na paulit-ulit niyang binisita ang online na bersyon ng isang aklat na pinamagatang Hitman na nagbibigay ng payo tungkol sa mga pamamaraan ng pagpatay. Ang aklat na iyon ay nagsasabi na ang bangkay ay dapat pabigatin ng mga konkretong bloke, ngunit dapat balutin mula ulo hanggang paa. Ayon sa prosekusyon, pinutol ni Longo ang mga obituaryo sa newspaper at isinulat ang personal na impormasyon ng mga namatay sa gilid ng mga ito, na ipinakita bilang bahagi ng kanyang plano na kumuha ng bagong pagkakakilanlan pagkatapos niyang patayin ang kanyang pamilya. Sinubukan din niyang ihiwalay si Mary Jane mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan at itinapon ang lahat ng may kaugnayan sa pamilya, kabilang ang mga damit ng mga bata, mga libro, at maging ang mga family picture. Ngunit kulang ang mga taga-usig ng direktang ebidensya na nag-uugnay kay Longo sa mga pagpatay. Ang pinakamatibay nilang ebidensya ay isang saksi na nagsabing nakita at nakausap niya si Longo sa tulay kung saan itinapon sina Zachary at Sadie at mga kapitbahay sa kondo na nagsabing narinig nila ang mga ingay ng paghila mula sa kalapit na silid. Binanggit din ng prosekusyon ang sariling pag-amin ni Longo sa FBI agent na humuli sa kanya. Sinabi ng ahente na sinabi ni Longo, "Ipinadala ko sila sa mas mabuting lugar." At ang mga pahayag ni Longo sa record ay ipinakita rin. Nang tanungin siya, "May iba pa bang dapat naming hanapin para sa pagkamatay ng iyong pamilya?" Sumagot si Longo, "Wala na akong alam." Ipinakita ng prosecution kung paano naging sanhi ng kaguluhan sa pamilya ni Longo ang kanyang matinding utang at desperasyon. Inamin ni Longo na nahirapan sila nang lumipat sila mula sa warehouses patungo sa murang mga motel at tanging noodles at tinapay na lang ang pagkain. Ibinahagi niya ang kanilang paghihirap na dati ay kaya nilang bumili ng $200 na pagkain, ngunit ngayon ay nahihirapan na silang mag-budget ng $5 hanggang $6. Araw-araw, umuuwi si Longo sa isang pamilya na walang makain. Kaya't nag-isip siya ng plano na dalhin ang kanyang pamilya sa isang mas magandang lugar kung saan mawawala ang pressure mula sa kanyang balikat. Itinapon niya lahat ng kanilang mga personal na gamit sa isang dumpster at sinabi sa mga kasamahan na si Mary Jane ay may kalaguyo at umuwi na sila sa Michigan kasama ang mga bata. Binigyang diin ng depensa ang kawalan ng direktang ebidensya laban kay Longo at pinabulaanan ang testimonya ng saksi pati na rin ang timeline ng mga pangyayari.
Ayon sa depensa, dahil sa relihiyosong pagpapalaki kay Longo, hindi siya magpapadala ng kanyang pamilya sa mas magandang lugar. Ipinunto rin nila ang pagkakaibang paraan ng pagtapon sa katawan ni na Mary Jane at Madison kumpara kina Zachary at Sadie. Naging pangunahing saksi si Christian Longo sa kanyang sariling kaso. Sinabi niya na nais niyang manatili sa witness stand hanggat maaari upang mailahad ang lahat ng dapat mailahad. Ang kanyang mga abogado ay walang magawa kundi panoorin siya habang inilalahad ang kanyang testimonya. Unang inilatag ni Longo ang kanyang relihiyosong pinagmulan at ang kanyang integridad. Sinasabi, ang Biblia ay nagsasabing, hindi ka dapat magsinungaling. Sinasabi rin nito na may muling pagkabuhay para sa mga matuwid at di matuwid. Sinubukan niyang akitin ang hurado sa pamamagitan ng pagiging relaxed, pagngiti at kooperasyon, at malugod na nagsasalita tungkol sa kanyang paglaki at ang pagdating ng kanyang mga anak sa kanyang buhay. Sa ikalawang araw ng kanyang testimonya, ipinahayag ni Longo ang kanyang bersyon ng mga pangyayari sa harap ng korte. Ayon sa kanya, noong December 15, nag-date sila ni Mary Jane at kinompronta siya ni Mary Jane tungkol sa mga kasinungalingan na pinaghihinalaan niyang sinasabi niya. Kinabukasan, habang nagwa-wine at cheese, iniisip niya kung oras na ba para umamin, lalo na't malapit nang matapos ang kanilang oras sa kondo. Hindi siya makatulog at naramdaman ni Mary Jane na may mali, kaya inamin niya ang lahat. Ang mga kasinungalingan, pandaraya, pagtataksil, at ang katotohanan na pati ang kanilang family van at pati na ang gas na ginagamit dito ay ninakaw. Matapos ang isang mahabang pag-uusap na tumagal mula gabi hanggang madaling araw, naging emotional si Mary Jane sa paraang hindi pa niya nakita noon. Ito ay nagdulot ng galit, sinampal siya, pinagalitan, at sinabi na hindi na siya kailanman magtitiwala sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, natulog si Longo sa sofa dahil malapit na siyang pumasok sa trabaho. Nagising siya noong Disyembre 17 nang maglaro si Zachary. Nang magising, nakiusap siya kay Mary Jane na hayaan siyang manatili sa bahay upang magbantay sa mga bata at magpahinga. Ngunit sinigawan siya ni Mary Jane at pinilit siyang pumasok sa trabaho dahil sa sitwasyong kanilang kinasadlakan. Bago umalis, hinalikan ni Longo ang mga bata, kasama si Madison, na iniabot ang kanyang laruan para halikan siya. Pagkatapos, ihinatid siya ni Mary Jane sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho, naghihintay si Mary Jane sa parking lot upang sunduin siya. Karaniwan na iyon, ngunit hindi karaniwan, ayon kay Longo, ay dumating ito nang nakayapak at nakasuot lamang ng bathrobe at wala ang mga bata. Hindi siya kinausap ni Mary Jane sa buong biyahe pa uwi. Pagdating sa bahay, sinabi ni Longo na ayaw pumasok ni Mary Jane. Sinabi niya na pumasok siya sa bahay at natagpuan si Madison na walang buhay sa kama. Sinabi niya na wala siyang ideya kung ano ang nangyayari kaya't sinubukan niyang kalugin si Mary Jane. Sinabi niya na sumigaw si Mary Jane, "Ikaw ang may gawa nito. Pinatay mo kami." At sinabi na ang dalawa pang mga bata ay nasa tubig. Ipinaliwanag ni Mary Jane na dahil sa kanilang kahirapan sa pera, pinatay niya sina Zachary at Sadie. Ayon kay Longo, ang pagpatay ni Mary Jane sa dalawang unang bata ang dahilan kung bakit nagkaiba ang mga pamamaraan ng pagpatay. Sinabi niya na nawalan siya ng kontrol, inilagay ang kanyang mga kamay sa leeg ni Mary Jane, binuhat at sinakal ito. Matapos patayin si Mary Jane, sinabi ni Longo na nagpasya siyang ilagay ang katawan ni Mary Jane at ni Madison sa mga maleta. Ngunit nang kunin niya si Madison, natuklasan niyang buhay pa ito. Ayon sa kanyang testimonya, sinabi niya, "Hindi ko alam kung anong gagawin. Kahit na humihinga siya, inisip ko na siya ay patay na." Kaya't inilagay niya ang kanyang kamay sa leeg ni Madison upang putulin ang supply ng hangin at piniga hanggang sa makumpirma niyang wala na itong buhay. Nang mapagtanto niyang masyadong malaki ang maleta para sa maliit na katawan ni Madison, pinuno niya ito ng mga damit upang maging mas komportable. Pagkatapos, itinapon niya ang mga maleta sa tubig sa likod ng condominium. Nagulat ang buong hukuman sa pahayag ni Longo. Sinubukan ng prosecution na kontrahin ang kanyang salaysay. Sinasabing imposibleng buhatin ni Mary Jane na may timbang na 110 pounds
ang mga katawan ng kanyang mga anak na may mabibigat na bato na nakakabit. Ipinakita nila ang ibang bersyon ng mga pangyayari kung saan habang umiinom ng alak at kumakain si Longo, ginawa niya ang hindi mapaniwalaang bagay. Nilagay niya ang kanyang kamay sa leeg ni Mary Jane at sinakal ito. Sa matinding laban, sinubukan ni Mary Jane na ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi niya natalo si Longo. Sa loob ng 3 o 4 na minuto, patay na si Mary Jane. Matapos magpresenta ng kaso ang magkabilang panig, noong April 2003, matapos ang 4 na oras ng deliberasyon, napatunayan ng hurado na nagkasala si Christian Longo sa pagpatay kina Mary Jane at Madison, pati na rin sa malalang pagpatay sa kanyang mga anak na sina Zachary at Sadie. Ayon sa isang hurado, hindi siya nakumbinsi ng mga circumstantial evidence lamang, kundi ang sariling testimonya ni Longo ang naging dahilan ng kanyang pagkakahatol. Pagkatapos ng hatol, ipinresenta ang testimonya upang matukoy kung nararapat bang hatulan siya ng kamatayan para sa 4 na pagpatay. Ang prosecution ay nagsabi na si Longo ay isang bihasang manloloko na may kakayahang manipulahin ang sinuman, at kung hindi siya papatawan ng kamatayan, magdudulot siya ng panganib sa iba, pati na sa mga kasamahan sa kulungan. Noong April 16, 2003, wala pang 2 linggo matapos nilang ibigay ang hatol na guilty, ang parehong hurado, kabilang na ang isa na dating nagdududa sa kakayahan ni Longo na gumawa ng kasamaan, ay nagkasundo na tignan si Longo ng diretso sa mata habang binabasa ang kanyang sentensya upang ipaalam kay Longo na hindi niya sila nalinlang. Hinatulan nila si Christian Longo ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Ilang hurado ang nagsabi na naniniwala silang ang talino at kakayahan ni Longo sa pakikipag-ugnayan ay magiging patuloy na banta sa anumang sitwasyon, kaya wala silang ibang pagpipilian, kundi hatulan siya ng kamatayan. Nag-appeal si Christian Longo ngunit natalo siya at ang kanyang hatol na guilty at sentensyang kamatayan ay pinagtibay noong 2011. Noong 2011, itinatag ni Christian Longo ang Gifts of Anatomical Value from Everyone, isang organisasyon na nagsusulong ng karapatan ng mga bilanggo sa death row na mag-donate ng kanilang mga organ. Sa kasalukuyan, karamihan ng mga death row inmates ay tinatanggihan ang kanilang mga kahilingan na mag-donate ng organ dahil sa mataas na insidente ng mga nakakahawang sakit sa mga bilangguan sa Amerika, tulad ng HIV/AIDS, hepatitis C at tuberculosis. Gayunpaman, tinutulan ni Longo ang ganitong polisiya na nagsasabing maaaring dumaan sa masusing pagsusuri ang mga bilanggo bago sila bitayin. Nakabawi si Michael Finkel sa kanyang karera matapos isulat ang True Story, Murder, Memoir, Mea Culpa. Matapos mawala ng kredibilidad dahil sa pagsisinungaling sa isang artikulo, naging matagumpay ang aklat na ginawang pelikula noong 2015, kung saan gumanap si James Franco bilang si Christian Longo at si Jonah Hill bilang si Michael Finkel. Si Longo ay ipinadala sa death row sa Oregon State Penitentiary. Gayunpaman, noong December 13, 2022, binago ni Gobernador Kate Brown ang sentensya ni Longo kasama ang iba pang 17 bilanggo sa death row ng Oregon sa habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Sinabi ni Gobernador Brown, "Alam ko na hindi lahat ay sasang-ayon sa aking desisyon, ngunit umaasa ako na ito ay isang hakbang patungo sa pagkakaroon ng wakas sa usaping ito." Gayunpaman, hindi ito nagdulot ng kapayapaan sa pamilya. Ayon sa isang kapamilya ni Mary Jane, bago ito nangyari, wala akong opinyon tungkol sa parusang kamatayan. Hindi ko iniisip na ako ang may karapatan na magpasya ukol dito. Ngunit pagkatapos ng insidenteng ito, nagkaroon ako ng opinyon na si Chris ay nararapat mamatay para sa mga ginawa niyang karumal-dumal na krimen. Hindi kami makakaramdam ng kapayapaan hanggat siya ay buhay pa. Ilang taon pagkatapos, sa wakas ay inamin ni Christian Longo na siya nga ang pumatay sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Tuluyan niyang tinanggap na siya ay isang narcissist. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout-out to Odessa Pantin ng Hong Kong, Presi Kacha, Glenda Comawas ng Manila, Gregot Panganiban, Hasna R. Philippine,
Maria Fumoto, Maridona Taloran, Ita Seb, Enwar Selcad ng Muscat Oman, Lexi Corazon, Fine Pitch QA, Loy Valiente. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.